May bagyo po ngayon dito sa Bicol kaya ito pinuputol namin yung mga puno ng kamuting kahoy. Sobrang nanghihinayang nga kami kasi napakaganda nga ng tubo nitong kamuting kahoy. Habang pinuputol nga ni Stepfather yung mga puno ng kamuting kahoy. Grabing panghihinayang talaga. Mga bossing, kaninang hapon nga pala mga bandang 2:00 ng hapon. Pumunta nga kami ni Stepfather sa bukid. Nag-announce na kasi ang weather forecast na dadaanan na ng bagyo dito sa Bicol. Kaya pumunta kami kaagad dito sa taniman ni Stepfather sa may bukid. Sabi niya kasi sa akin na puputulin daw niya ang mga puno nitong kamuting kahoy. Kaya sumama naman ako sa kanya para kumuha kami ng mga ugbos nito para hindi rin masayang at gugulayin na lang namin. Ito kasing mga puno ng kamuting kahoy kapag tinamaan ito ng malakas na hangin, mabilis itong matumba. Kaya naisipan ni Stepfather na putulin na lang ito para kapag tinamaan ito ng malakas na hangin ay hindi ito mabubuwal kaagad. Habang pinuputol nga itong mga puno ng kamuting kahoy ay matatagal naman ito bago magkaroon ng sanga. At kinikwento nga rin niya sa akin kung gaano kahirap ang pag-aalaga dito sa kabukiran. Halos araw-araw nga niya dito pinupuntahan para linisin at alisin yung mga damo dito. Kaya habang pinuputol niya yung mga puno ay sobrang nanghihinayang talaga siya. Magagandang klase pa naman yung mga tayod nito kasi nga minantikilya ito. At para hindi rin niya masayang yung kanyang ugbos, kinuha nga namin ito lahat para gulayin na lang ito. Sobrang hirap nga rin yung pagkukuha ng mga ugbos nito. Halos natagalan nga rin kami kasi pumunta kami dito ng 2:00 ng hapon at nakauwi kami ng 5:30 na ng hapon. Ito na nga yung itsura nung naputol na yung mga puno nitong kamuting kahoy. Halos nakalbo nga talaga ito lahat. May mga maliliit pang kamuting kahoy dito, mga bagong tubo pa lang. Pero hindi pa namin pinutol yung mga puno nito. Nagbabaka sakali nga kami na sana hindi naman mapuruhan itong mga maliliit na puno ng kamuting kahoy. Sabi sa akin ni Stepfather, aabutin daw ng mga 2 buwan o 3 buwan bago magkaroon ulit ito ng mga sanga. At hindi rin daw maganda yung mga tayod nito kapag hindi pa nagkakaroon ng mga sanga. Ito pala yung mga kamuting kahoy na hindi pa namin pinutol kasi nga maliliit pa. Sana nga hindi naman mapinsala ito ng bagyo. Bago pala ang lahat, kaninang madaling araw nga ay nag-asikaso na naman ako dito sa aming kusina. Tinggawi nga, nagluto na naman ako ng mga paninda namin. Gumigising ako ng 2:30 ng madaling araw para ihanda ang mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto. Sa dami kasi ng niluluto ko, kaya kailangan ko talagang gumising ng maaga. Halos sunod-sunod lang ang pagkakaluto ko nitong iba't ibang putahe. Kanina 10:00 ng umaga pala ay nag-announce na walang pasok bukas. Kaya hindi ako magluluto bukas. Dahil nga sa mayroong bagyo dito at dadaanan yung lugar namin dito sa may Sorsogon. Mas mainam na rin ito para makapagligpit ng mga gamit. Mas maganda na yung laging handa sa mga sakuna. Itong lugar nga namin dito sa Bicol talagang daanan ito ng bagyo. Halos nasanay na nga rin kami kapag may bagyo dito. Pero ngayon mas maganda na kasi mas mabilis namin na paghahandaan kapag may sakuna. Pagsapit nga kanina ng umaga mga bandang 7:00 ay inumpisahan ko na ang pagpiprito ng mga manok. Para nga ito sa mga rice mill namin. Mga 9:30 na nga rin ako natatapos sa pag-aasikaso dito sa aking kusina. Pagkatapos kong mag-atado nitong mga paninda ay maglilinis pa ako dito sa kapaligiran. Mga bandang 10:00 or 10:30 ay natutulog muna ako.